Kai Sotto, umiskor na naman ng double digit sa kanyang ikapitong laro sa Yokohama B-Corsair. At Ren Sabando, bibitawan na ng kanyang team sa KBL. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, 7'3" na si Kai Sotto. Ginulat na naman ng mga Hapon na mag-double digits ito sa ikapitong sunod na pagkakataon dito sa kanyang kuponan na B-Corsair. Dito ay nagdala si Kai ng 17 points, 7 out of 12 sa shooting, sa kanya lamang na 29 minutes. Itong 17 puntos na double digits sa kanyang 7 straight games ay nagpapatunay na nadodominate na ni Kai Sotto ang bilig ng paunti-unti. Unfortunately ay di ko maipanalo ni Kai ang kanyang team laban sa Nagasaki. 76-90 final score. At dito nga nagtapos ang 3-game winning streak ng Yokohama. Pero kahit ganun pa man ay unti-unti na natin nakikita ang pagiging matured ni Kai pagdating sa laro. Sa ibang update naman ay usap-usapan ng baka hindi na muling papirmahin ang kontrata itong si Ren Sabando sa kanyang KBL team na anyang KJC. Magtatapos na kasi ang kontrata nito this season at mukhang naghahanap na ng ibang Asian import itong anyang. Kung matatandaan natin ay kagagaling lang sa back injury itong si Renz at may time na merong game na hindi siya pinaglalaro ng coach dahil nga sumasakit pa rin ang likod nito. Kaya siguro nagdadalawang isip itong anyang kung magre-renew sila ng kontrata para kay Abando. Pero wala namang problema yan dahil alam naman natin na sa talent na pinapakita ni Renz ay nakabang lang naman ang Japan B-League, lalo na gustong gusto ng mga Hapon ng Pinoy. Dahil nga mataas ang market nito sa loob at labas ng Japan. Nandyan din naman ang PBA kung sakaling hindi nga siya makukuha sa B-League at siguradong pag-aagawan siya ng mga team dito sa PBA, lalong-lalo na ang mga SMC team at MVP teams. Pero sayang nga lang dahil next season ng KBL ay tataasan na nila ang salary cap para sa Asian import dahil kung ang minimum na sahod nito ay nasa $160K, ngayon ay gagawin na nilang $190K at aabot pa hanggang 200. Katumbas ito ng 11 million pesos sa ating pesos at mas malaki pa rin ito sa natatanggap na salary ng isang PBA rookie player. Sa tingin nyo guys, saan ba dapat maglaro itong si Abando? Sa Japan B-League ba o sa PBA na lang? Comment lang sa baba kung sa tingin nyo saan siya nababagay maglaro. Thanks for watching. Peace.